Hey, what's up guys? Mayong buntag mga kaigsunan. Maayong buntag mga bagong binuhat sa Diyos. So this morning, I want to share to you about nganong ang tao dili makapasalamat sa Diyos. By the way, before tamuguan nga topic, nganong dapat mata magpasalamat sa Ginoo? This because it says in Psalms 136 verse 1, praise the Lord or thank the Lord for He is good, His love endures forever. So ang salmista nagtudlo nato mga igsoon nga sa atong kinabuhi dapat tang magpasalamat sa Ginoo. Why? It is because all that we have in our lives is from the Lord. Ang tanan nga naa nato igsoon gikan gayud sa Dios, gikan sa kwarta, gikan sa tanang blessings, gininhawa, kinabuhi nga atong naangkon mga igsoon, dili ni ato pa. Walay naghago para makuha ang tanang blessings niya. Bisan ang gininhawa, kinabuhi igsoon, wala natong hagui, gift na nga gikan sa Ginoo. So mo na nga dapat ang magpasalamat sa Dios. Number 1 tungod kay for He is good, maayo siya. Anong maayo man ang Dios atong kinabuhi? It is because bisan dili ta maayo, we're not faithful, uban sa ato makabuhat og sala, but God is so faithful in our lives. Bisan di ta faithful niya, ang tanan niya mga sad sa atong kinabuhi iyang gihatag sa ato. Faithful siya naghatag sa ato og panalangin, blessing, kininhawa sa atong kinabuhi mga igsoon. That is why God is so good. Number 2, nganong magpasalamat sa Ginoo? It is because His love endures forever. Ang iyang gugma mulungtad hangtod sa kahangturan. Sa musugot sa dili, kitang tanan makasala o kitang tanan naagyoy gahom, naagyoy ability nga makasala tungod kay tao ta mga igsoon. That is why kung wala pa ning gugma sa Ginoo, dili gid ta mapasaylo sa atong mga kasalanan. Then mo na nga dapat natong pasalamatan ang Dios atong mga kinabuhi. Sa gito, it's because He is good and His love endures forever. So let's go to our topic this morning. So why is it that people cannot say thank or cannot say thank you to the Lord? Nganong ang tao dili man kasultig o dili ka makapasalamat sa Ginoo? So I will give you 3 reasons why ang tao dili makapasalamat sa Ginoo. So let's go. Number 1, ang tao dili makapasalamat sa Ginoo, I believe tungod kay ang tao dili kahibawang makontento sa kinabuhi. Yes, the reality is dili tanang tao dato, dili tanang tao na makakuha sa tanan yang gusto sa kinabuhi. Nadyo tao nga dato na po tao nga pobre. Pat so tiyan ka na ko igsoon, kitudluan ta sa Ginoo. Kung nakas pobre karon, kitudluan ta sa Ginoo nga may mga kontento kung saan nasa ato pa. Ngano di ka pasalamat ang tao igsoon tungod kay bisan sa gamay nga iyang maangkon sa kinabuhi, dili niya kayang pasalamatan ang Dios. Kaya nga naman nangandoy siya og mas labaw ni ini. Kung ang bata tagaan sa 5, di siya makapasalamat sa iyang papa nganuman. Pakita sa siyang classmate nga 20 ang gihatag sa iya. Muna mangandoy siya, muna mag-uol siya o di siya ka makapasalamat, higamay raman niya. Bisan og mudako na ka nakas teenager nga stage sa mga kinabuhi. Tagaan kag kini nga phone. Ang imong phone is low quality ang video, ang camera sa imong classmate dako nice ang quality just like iPhone. So di ka makapasalamat. Nga mudako na ka imo ang motor lang ag sa imong classmate or kauban sakyanan. So mo nga igsoon di ka makibaw makapasalamat nganuman gamay ra man ang imong dawat sa kinabuhi. Mo nga I will thank you something. The secret to happiness is being content of what you have. Madang sa kinabuhi kung gusto ka magmalipayon, pasalamati una ang Dios nga gahatag niini. Kay kung wala pa katagae, so akay blessing nga madawat igsoon. Nya kung kaybaw na kang appreciate sa gagmayng butang imong nadawat gikan sa Ginoo, mas ma-appreciate nimo ang life, and then tagaan ka sa Dios og dakong butang, mas ma-appreciate nimo nga naman nakaybaw na mangkandaan nga sa before ka nakadawat og dakong panalangin,
naka-learn na ka nga in small things, you have to thank the Lord. Amen. Number 2, ngano ang tao di makapasalamat sa Ginoo? It is because he or she always worry. Sa Bisaya pa, sigi og kabalaka. Dagan sa mga tao nga di kapasalamat sa Ginoo, bisan mo admit ko na nga na po tungod kay na ating madawat gikan sa Dios, na ating blessing madawat. Mabalaka ta kung mahurot na ni unsaon na to pag kuha na pud sa sunod. Just like the illustration nga naay usa ka tawo nga kadawat sa usa sa akong bugas, ginan sa iyang amigo nga, Brad, big blessing sa Ginoo, oy nakausa ka sa akong bugas man. Then say reply niya, mao lagi asa na pud ka ako'y bugas human mahurot ni. Si mga igsoon, the reason why wala di kapasalamat ang tao tungod kay sigig kabalaka sa umaabot. Igsoon ningon ang Bible nga ayaw problema ang sulod na ugma, but problema ha una ang unsa ang karon. Patak ba igsuon unsay may tabo na to ugma sunod nga mga adlaw. That is why bisag unsay maabot sa imong kinabuhi karon, pasalamati ang Dios. Ngano man mubo ang kinabuhi na siya patay kabalaka nya nagmanatog puyo ning kalibutan na. Do you think na enjoy nimo imong life kung sige tagkabalaka sa mga butang atong giunahuna o gikadlukan mga igsoon? That is why I will tell you that unsay maabot sa kinabuhi, just thank the Lord. Ngano man tungod kay ang kinabuhi igsoon dili lalim, dili sayon, but pasalamati ang Dios tungod kay bisan sa mga kalisod na to ang Dios nag-provide sa tanan natong kinahanglan. Amen. So let's go to number 3. The number 3 reason why ang tao di makapasalamat sa Ginoo tungod kay he or she thinks nga siya ang rason nga nakadawat sa siyang panalangin. Dagan sa mga tao nga dili mo pasalamat, dili mo simba sa Ginoo, kay ang pagsimba usa man sa way nga makapasalamat ka ni Lord tungod kay dagan sa mga tao nga nila nga naangko nila ang ilang blessing, nakatrabaho sila, nakaskwela sila, nakaman sila sa eskwela. It is because kuno tungod sa ilang kaalam pagpaningkamot og diskarte sayop. Ngano man ingon ang Bible igsoon, we cannot do nothing apart from the Lord. Ingon ang John 15 verse 5. Na di ka pwedeng moingon nga tungod nimo naangkon nimo ang tanan nimong gikinahanglan. Tungod kay ang Bible nagsulti, ang nag-iya sa imong kinabuhi nagsulti, it is because of the help of the Lord sa atong mga kinabuhi igsoon. Yes, natay kusog, natay kaalam, natay ability, but ang tanan gikan na sa Ginoo. That is why dapat kang magpasalamat sa Dios mga igsoon. So nakasabot ba ka? I hope sa atong mga kinabuhi di na ito makalimutan nga kibot na magpasalamat nga naman tungod kay ang tanan gihatag man sa Ginoo. So unsang way ta makapasalamat? Nagmata to sa kabuntagon. Let's thank the Lord. Let's pray and then pasalamat sa Ginoo na nabuhi pa ta. Di tanan makabangon sa kabuntagon. Then bisan sa mga time nga mga unta, let's pray first. Di ta mag apas ng kaon dauna, but let's thank the Lord for the blessings that He gave into our lives. Kung mobiyahe ta, pasalamatan natong Ginoo nga natay safety nga travel. Kung nakadawat kag sweldo, let's thank the Lord. Ug bisan gani sa adlong Domingo igsoon, tagaan natong panahon ang Ginoo nga pasalamatan siya kay ang pagsimba dili naman pagka Dios nun, kundi ang pagsimba bisag usahay kapoy, usahay murag walay rason nga mosimba ka, but pag mosimba ka imong gipakita sa Ginoo nga nagpasalamat ka sa Dios sa tanang panalangin imong nadawat sa matag adlaw. So mo to igsoon, nagang salamat sa pagpaminaw, and I hope and I pray na sa matag adlaw sa atong kinabuhi we will thank the Lord. Ano man balik ko na po ang Psalms 136 verse 1. Let's thank the Lord for He is good and His love endures forever. Maayo ang Diyos tanong kinabuhi igsoon ug ang yang gugma mulungtad sa kanturan. Hinumdumi nga wala tayo mahimo kung wala ang atong Diyos atong kinabuhi. That's the reason why we will always thank the Lord.
O maro to mga igsoon, daghang salamat o God bless kanatong tanan.